Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provisions sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Karaniwan po kasi sa mga bansa na mayroong ganitong disputes, kagaya po ng sinasaad po ng ating Executive Order 292, Mr. President, ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad, ano po ba yung ating moving forward? Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone, sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po.